Eto na nga. Diba, nabanggit natin last vlog na pina-process natin, on process yung application ng tourist visa ng ating parents, ng both parents ko and mother ni daddy, si Lola Bors. Si Papa Mario, hinold muna namin yung application niya kasi busy pa si Papa. So, si Mama na muna yung nauna. Si Mama Gors and Mama Rose and Papa Rick. So, i-detailed natin lahat ng process. Nag-DIY lang kami. Hindi kami gumamit ng agency. Tapos, so for sure, maraming interested para sa pag-a-apply din ng tourist visa ng mga parents nila. So, discuss natin lahat ng detalye and of course yung outcome, kung anong kinalabasan. We will share it to you guys. Alrighty. So, i-detalye na natin yung process from start up till the end ng kanilang journey sa pag-a-apply ng tourist visa. Una, plano talaga namin is kumuha ng agency para mas mag-guide kami, mas less effort, sila na lahat magpa-process kapag ka magbabayad ka na lang. Pero nag-come up kami sa decision na magdi-DIY na lang kami. Reason is, si ate, yung sister ko, meron siyang first-hand experience sa pag-a-apply ng US tourist visa. So, yun, background, ang eldest sister ko ay meron silang US tourist visa, silang buong family. And my eldest sister is also a business owner sa Philippines. Yun. Kaya siya nagkaroon or na-approve ng US visa or tourist visa. Ngayon, so sabi ko, sige, try natin. Nung una, hesitant ako na baka masayang kasi kung wala kaming guide ng agency, baka hindi kami ma-approve. Kasi nga, ano pa lang ako, less than 6 months ka pa lang. Oo, 6 months pa lang ako noon, nung nagpa-plan tayo noon. Yeah. Pero yon, sabi ko, di sige, try natin. Ang una namin ginawa is, nag-research kay ChatGPT. So, si ChatGPT ang ating best friend dito sa ating, tourist visa application. So, lahat naman ng detalye na kailangan namin, tinatanong namin kay ChatGPT is, nabibigay naman niya yung mga detailed process. So, kung meron kayong mga gustong i-clarify, kasi iba-iba naman tayo ng situation, try nyo lang din mag-research para mas personalize yung atake nyo doon sa application. So, yung first, daddy, na step, ang gagawin ay, So, ang unang step is mag-fill out sila ng DS-160 sa website. So, ito, i-flash lang namin dyan yung website. okay, yun yung mahabang fill outan. Andun lahat ng details ng parents natin. Like, education nila, trabaho nila, name, date of birth, mga basic details. And nandun din ko sino yung mag-sponsor sa kanila,
saan pupunta, purpose ng visit or ng travel. Andun lahat yon. And kung ano yung i-answer doon sa DS-160, kailangan yan memorize ni applicant. Kailangan kabisado ni parents natin. So, yun. Ang nag-fill out niyan is si ate ko. And then, pinakabisado namin kila mama at papa. So, dapat hindi mababago yung sagot nila pag tinanong sila ng consul. Kailangan tugma doon sa nakasulat or sinagot doon sa DS-160. Kasi pag nagkaroon ng discrepancy, malaking aberya siya. Yun. Next. Magbabayad na siya. Okay, saan siya magbabayad? Magbabayad siya ng doon rin, online. Eh, Credit card. $185. Doon din sa site din na yun? Oo. Or ibang site yan? Sa site din yun. Okay. So, pagka-submit ng DS-160, bayad na kaagad? Ibabayad ka na. Tapos, mag-i-schedule ka na ng appointment. Okay. So, ang babayaran mo na nila ay, magkano? $185. $185. Pag kinonvert yan, nasa 11,000, Kulang-kulang 12,000. more or, less than 12,000 each. So, yun lang yung yun lang talaga yung fee na babayaran nila. So, i-schedule muna nila yung Parcal, yung sa fingerprinting. Singit ko lang pala, doon sa DS-160, kailangan ng parents natin ng picture for US visa. So, yun yung pupunta sila sa mga photo, booth, mga, Photo studio. sa studio. Magpapa-picture sila, ang sasabihin nila pang US visa. Yun. Tapos may yan i-research. In-upload ba yan? Oo. Ina-upload yan. Ina-upload. Kailangan magkaroon sila ng copy sa email or online. Online na copy. Kasi yun yung kukunin nilang para ma-upload dun sa site. Nagkakaroon kasi ng issue kapag Pero, hindi naman yun yung gagamitin sa diba? Sa visa. Kasi sa Parcal, doon sila pipicturean ng pang-visa niya. Diba? Hindi ko alam kung para saan yung Okay, pero kailangan kasi ng picture para dyan yata sa DS-160. Okay. Tapos, ayun na nga, yung sinasabi mo, Dad? Mag-schedule na ng after magbayad, mag-schedule ka na nasa fingerprinting sa Parcal. Parcal. Biometrics. Biometrics. Oo. So, sa lang yun, like, nag-apply sila. So, yung timeline ng pag-apply namin, sobrang bilis. Nag-fill out sa atin ng DS-160, like, first week ng July. And then, nakakuha na kami agad ng schedule for biometrics ng July 17. July 17. Same din na naghanap na rin kami ng available date for the interview sa US Embassy, which is ang nakuha nila ay August 14. August 14. More than a month. Yung kanilang biometrics, pumunta lang sila doon. So yung process ng biometrics, lang yun, pupunta ka lang dun sa Parcal ng scheduled time slot mo. And then, dala mo yung passport mo, yung appointment letter mo, saka yung DS-160. Yun lang. Tapos bawal rin magdala ng mga gamit doon, like cellphone, Gadgets. yung lahat ng gadgets, yung lahat ng mga electronics. Yun. Kahit yung relo na digital before. Digital ba tawag sa ganito? Yung Smartwatch. Smartwatch yung pala. Mga bawal yun. Yun. Tapos pagka-akit mo doon,
Ganun din may mga scanner din di ba? Mm-mm. And then, pipila na kayo dun sa parang desk. Tapos i-check yung passport mo, lahat ng mo, dala mo. Then, pipila kayo dun sa para sa window na kung napipicturean kayo sa biometrics. Mm-mm. So, yun lang yun. Tapos, labas na. So, same din yan ang pinagdaanan natin ng mga immigrants. Ganon din naman yung ginawa nila sa biometrics. Then, after ng biometrics, waiting time kami hanggang sa scheduled ng interview nila sa embassy. So, ang ginawa namin noon, every now and then, tinatawagan namin sila mama at papa. Pina-practice namin sila ng mga sasagutin. Mm-mm. Yung mga possible na itanong ng consul. Mm-mm. And lahat din ng sample questions ay sinerge din namin kay GPT. Kasi sasabihin mo doon yung detailed scenario sinasabi namin yung detailed scenario namin na ako nga ay 8 months pa lang dito. Ang ate ko naman ay may US tourist visa and may business sa Pinas. Sino ba ang mas magandang ilagay naming mag-sponsor sa kanila? Yon. So, ang naging outcome nga, ang mas maganda daw na mag-sponsor sa parents ko is yung ate ko na may business kasi meron siyang close tie sa sa Pinas. And mas may kakayahan siyang mag-finance. Compare sa akin na baguhan pa lang, less than pa lang, a year dito sa US. Yan ang sabi ni GPT. Or pwede rin daw na share kami. Pero ang ginawa na lang na namin is si ate ang naging sponsor nila. Yun. So ang sinulat namin sa application nila ay magtutour sila sa California, pero nasa New Jersey ako. Sa California sila magtutour kasi may tour talaga doon si ate. So, ganon. Isasama niya ang parents, siya ang maggagastos lahat. Yun. And then ako, plan na lang na mag-visit ng Cali to meet my parents there. So, ganun yung plan. So, dapat merong malinis na plano para kapag tinanong sila, ganun din ang isasagot nila. Kay daddy naman, sinerge din namin kung ano din yung magandang ilagay na mag-sponsor kay Mama Gors. Kung kami na mag-asawa, or si kuya ni daddy, si kuya Mac na nasa California, which is, ilan taon na sila doon, daddy? Nag-migrate si Kuya 10 years na. 10 years na permanent resident si kuya. Si ate, US citizen ba si ate? Ang alam ko. Oo. Mas matagal na siya. So, yun. Ang naging pa rin, ang naging outcome, mas magandang mag-sponsor kay Mama Gors is sila kuya. Kasi mas stable na, mas matagal na talaga sila. So, yun ang sinulat namin. Sila kuya ang mag-sponsor kay Mama Gors. And si Mama Gors, magto-tourist visa or magta-travel doon sa California for 2 months, ganyan, para makasama, mabisita. Oo, mabisita sila kuya and mga apo. Niya. And makapasyal din doon sa California. So, yun yung plan. So, dapat maayos, malinis, and reasonable yung plan. Yun yung nakasulat sa DS-160, yun din ay kabisado nila mama at papa. Yun ang isasagot nila. Yun. So, ganun. Prepared kami sa lahat ng possible na itanong. Ang dami naming mga pinractice. So, ready na. And sabi ko naman sa kanila, kasi kinakabahan talaga yung
yung mga parents natin pagdating dyan. Kasi unang-una, English. Kahit naman ako, kinabahan din naman ako nun. Kasi nga, ang hirap nilang intindihin, di ba? Yun, so kinakabahan sila. Sabi na lang namin, kung ano yung kalooban ng Diyos, kung makapasa, salamat sa Diyos. Kung hindi naman, salamat pa rin sa Diyos. Kalooban yun. Kung hindi pa sa ngayon, mag-apply na lang ulit, di ba? Para lang hindi naman sila ma-pressure. Tsaka baka sumama yung loob pag na-deny. Yun. Hindi naman namin masyadong pinapressure. Ngayon, so ito na yung crucial part. Yung kung ano ba talaga ang dapat na i-prepare natin ng mga documents, requirements na dala-dala nila para doon sa interview. So lahat din yun, ni-research namin kung ano yung dapat na i-provide namin. So sabi ni GPT, kailangan naming mag-provide ako sa parents ko, kailangan niya ng sponsorship letter from my sister na mag-shoulder nga ng expenses nila. Yun. So nagpagawa lang din kami nun online ng format. Sasend din naman yan na ni GPT kung ano yung sample letter. Inedit na lang namin to personalize doon sa details na meron kami. So, yun, yung una, nag-provide kami nun. And then, yung bank statement ni ate, dahil siya nga rin yung mag-sponsor, kailangan magpakita ng kanyang bank statement kung kakayanin ba ng kanyang finances yung gagastusin doon sa tour na yon. Pangatlo, yung mga business permit ni ate. Katunayan na meron talaga siyang business. Namin yon. Niready namin yon. Tsaka yung mga tax return, mga ganyan, ITR. So, mga na yan, BIR thing. Which is available naman yan kapag meron kang business. So, yun yung mga niready ni ate para sa parents ko. And of course, yung mga basic na requirements na dala-dala nila, yung Birth certificate. Oo, mga birth certificate, ID. passport, appointment letter, DS-160. DS-160 form. Yan. Ano ba ba? Okay. Yun, pinadala din namin sila ng birth certificate ni ate para pagka kinailangan nila ng katunayan na anak nga nila si ate. Yun, dala rin sila nun. Ano pa? Meron pa ba akong namiss na dala nila? Wala na. Ayun. Tsaka pala, pinakabisado rin namin sa kanila yung mga details ng i-stayan nila doon sa California. Kung bawat tanungin ko saan sila mag-i-stay, yung hotel na tutuluyan nila, tsaka kung saan sila mga lugar papasyal. Mga lugar doon na tourist spot ng California, pinakabisado rin namin sa kanila yon. Yon. Kay Mama Gors naman, ang requirements na pinrepare namin para sa kanya, appointment letter, DS-160, passport, birth certificate. Nagpa-printing kami nung invitation letter galing kay kuya. Tapos green card niya. Green card ni kuya. Print din namin. Bank statement, wala naman kasi ang magsasagot naman is si kuya. Kaya saka wala rin. Actually, hindi kami nakapag-provide ng bank statement ni kuya. Hindi.
Oo, medyo kinabahan nga ako doon kasi sabi ko baka hanapin. Sabi ko na lang kung hanapin, edi magtutuan din na lang. Pero yun. Meron kayang tutuan dito. Yung ano. Baka iba sigurong code nun. Pero pagka hinahanap, to follow na lang. Ganun yung inisip namin. Kasi hindi naka-provide si Kuya. Ano nun. pa ba yung... Parang yun lang, no? Yun lang eh, oo. Oo. As in yun lang. Tapos pinakabisado lang din namin kay Mama Gors yung address ni Kuya. Address ni Kuya, pati yung address namin, cellphone number, Oo, yung details ni Kuya, kung anong trabaho ni Kuya, trabaho ni ate. Eileen, yung asawa niya. kung ano din yung trabaho namin dito sa New Jersey, kung gano'n na kami katagal, mga gano'n na rin katagal sila Kuya doon. Tapos, Kung permanent resident ba kami or US citizen, kung mga kailan ganun. sila huling umuwi dito, mga ganun. Oo. Kasi yung mga basic information na possible lang itanong tungkol sa kanila. Pina-review namin yun kay Mama Gors. Ayun, so sa dami-dami ng pin-repair namin, ang hinanap, ang malaking tanong, ano ang hinanap ni Consul? Okay, so sa lahat ng iyon, eto lang ang hinanap. Passport lang. Passport lang. Wala na iba. Walang tinignan, wala silang inilabas dun sa folder na dala nila ng mga pin-repair namin. As in, passport lang daw talaga. Yung confirmation letter, appointment letter and yung DS-160, pinakita yon doon sa gate. Kasi pagpapasok ka, papakita mo yon eh. Pero yung doon sa pre-screener and sa console, passport lang daw ang tinignan. So, dami-dami ng ating pin-repair. Ayan. Okay. So, here comes the appointment date. August 14. Oh, That's Friday. Ang appointment ni Mama at Papa ko ay 8 a.m. Si Mama Gors ay 8:30. So magkahiwalay sila kasi hindi naman sila namin in-apply na magta-travel together. Pinalabas namin hiwalay sila. Okay. So umalis sila ng bahay 5:30. 5:30 ng madaling araw. Dumating sila ng embassy before 8. Mga 7, gano'n. Oo. And then, mga ganun. Maaga sila. Maulan. Nung Maulan araw na. na yun, nakapayong sila. So, ang haba na daw, pagdating nila, ang haba na ng pila. So, nagpark lang sila doon across the street. Di ba, may parking nga naman doon na available. So, tumawid lang sila ng... Footbridge. Overpass. Tapos, pumila sila sa dulo kasi ang haba na raw ng pila. Nung makita sila na nasa dulo, si Mama Gors kasi is nakatungkod siya. Gumagamit na siya ng tungkod. Nakita sila nung nag-aayos ng pila na senior na. Mga guard yun, parang siguro Oo. guard yun. Na senior na siguro dahil nakatungkod. Pin-priority sila. Pinapunta na sila doon sa harap. Sa harap. Pinaano na agad sila. Kung baga diretso na sila, hindi na sila pipila, parang ganon. So, naunaan nila yon, thankfully, yung mahabang pila na yon. So, nakapasok na sila, chinek lang yun nga, yung passport, appointment letter, and DS-160. Yun. Tapos nakapasok na. So, si Mama Gors, trivia, doon pa lang sa sa guard, doon sa nagche-check, initial checking, tinanong na niya kung saan daw siya mag-a-ask ng translator na Tagalog. Kasi sabi namin, pwede siyang magpa-translator kasi nga ayaw ni Mama walang translator. Oh. Hindi siya confident sa English niya. Na baka hindi daw niya maintindihan yung English ni Consul, which is true. Ako man, nung interview ko, mayroon talaga akong hindi naintindihan na tanong sa akin.
So, 2 beses ko pinaklarify. So, yun. So, sinabi naman na doon nga daw magre-request ng translator sa pre-screener. Okay, so pinapasok na sila. Anong process sa loob, Daddy? Ganun din. Dadaan ka pa ng series of scanner nun. Oh, bawal yung kasi, mga Tapos gadgets and electronics. Kakaibang step pala nila na hindi namin experience is nag-fingerprint pa rin daw sila doon before the interview talaga ng consul. Di ba sa atin, hindi man tayo nag-fingerprint nun. Nag-fingerprint tayo doon sa Sa consul mismo? Sa consul, oo. Pero sila prior sa consul. Okay. Iba yung Yun. fingerprinting nila. Tapos, yun yan, pre-screener. Okay, Doon siya doon na siya Okay, nagtanong ng translator. Yun. Sa paglagpas nila ng checking, binigyan na sila ng instruction para pumunta sa pre-screener. So, sa pre-screener daw, sa mama at papa ko, ito yung mga tinanong sa kanila. So, passport lang nga ang tinignan. Passport ni mama at papa. And then, nagtanong sa kanila ng anong purpose. English daw yon. Sa pre-screener, English ang tanong kay mama at papa. Purpose nila ng travel. Tapos, tinanong si mama kung ano yung middle name niya. And, yung middle name niya sa pagkadalaga. Yun daw ang tinanong sa kanya. Yun lang sa pre-screener sa kanila. Kay Mama Gors, sa pre-screener niya, ang tinanong lang sa kanya, anong pangalan mo, anong birthday mo, saka kung ilan ang anak mo. Yun lang. And Tagalog na yun. Kasi doon na din siya nag-request ng translator. So Tagalog na din ang tanong kay Mama Gors sa pre-screener. Pero usually naman Tagalog pa yun kasi mga Pilipino naman yun. Pilipino sila pero English pa rin, Dad. English ang tanong nila nun din sa akin. Kaya tinanong ko rin sila mama at papa, English daw sa kanila. Pero mga Pinoy pa sila. Pero pinapractice na nga kasi nila, so English na rin. After nila ng pre-screener, si Mama Gors, dahil nag-request siya ng translator, nilagyan daw ng note yung doon sa sinama doon sa passport niya na wants translator. Nakasulat daw doon. Tagalog translator. Tapos, in-instruction na sila na umupo. Tapos, mag-wait na lang doon sa pipilahan nila. Kasi window daw yon ng consul. Pipila sila kung saan may mababakante. Ganon pala yun. Hindi kagaya sa atin, sa immigrant, na tinatawag yung pangalan. Ganon sa atin, tatawag yung pangalan, tapos kung anong window ka magpo-proceed. So, doon, wala silang choice makapamili kasi sasabihin ka kung saan ka pupunta. So, sila mama at papa, experience nila while waiting, napapakinggan na ni mama tsaka ni papa yung mga tanungan. Kasi malapit sila doon sa window. Meron na si mama na bet na gusto niya doon siya sa window na yon. Kasi naiintindihan daw niya yung English, para daw Asian parang Japanese, ganun, or Chinese, ganun daw. So, maayos siguro yung mga English compared sa iba na ang bibilis daw talaga magsalita, ganyan. So, yun, yung turn na nila na papipilahin na sila sa window, sinabi daw nung nag-aayos ng pila na pumila na po kayo dito, which is ibang window dun sa gusto ni mama sana. Si mama, naglakas siya ng loob, sabi niya, pwede ba akong mag-request? Sabi daw niya, doon sa nag-aayos ng pila. Sabi, ano po yun? Sabi daw ni mama, pwede ba kami dito na lang pumila? Doon sinabi niya sa window na gusto sana niyang mag-interview sa kanila. And thankfully, pumayag yung nagpapapila sa kanila.
So yun, pumila sila doon. Naging kampante na raw si mama na, sabi niya, kayang-kaya ko na to, sabi niya. Kasi naiintindihan niya, hindi na siya masyadong kakabahan. Parang madali lang daw yung mga tanong, ganon. Si Mama Gors naman, ang experience niya, dahil nakatungkod si Mama Gors, pinauna na siya. Siya ang pinakaunang-una daw doon na isinalang doon sa window na yon. And nagkataon na yung window na nag-interview kay Mama Gors, yun din pala yung window na gusto ni mama ko. Kasi parang hindi na sila nakita after nung pre-screener. Kasi nga inuna na si Mama Gors, naging siya, ahead na siya dun sa line dahil pinrioritize dahil nakatungkod. Yun. Sila mama at papa, parang 1 hour pa, more or less, na mas matagal. Higit 30 minutes. Less than an hour ang difference nila bago natapos. Then, si Mama Gors na yung naunang na-interview ni Consul. Yung process sa kanya kay Consul, ano daw ang sabi niya? Yung unang-unang pinagawa sa kanya, may pinabasa sa kanya doon sa salamin. Tapos, sasagutin niya lang yun kung yes or no eh. So, ang sinagot na dyan, no. Hindi ko lang matanda kung ano yung exact na nakasulat. Ang sabi ni Mama Gors, ang pagkakaalala niya, kung meron na daw siyang previous na visa denied. Kung na-denied, denied application, parang ganon, kung meron na daw. So, sinabi niya daw, no. Tapos yung next na tanong sa kanya lang, kung yung anak daw ba niya na isa, which is yung bunso kong kapatid, is nasa Pilipinas. Sinagot niya lang, oo. Tapos kung ano raw ang ginagawa nung kuya ko, which is yung anak niyang panganay dito sa California. So yung sinagot niya lang ng nag-online selling, e-commerce, yun. Tapos yun lang yung tinanong sa kanya. Hindi nga siya tinanong ng address kung saan siya tutuloy or yun lang. Kasi nung pagpunta daw niya sa consul, nag-English, hindi niya naintindihan. Tapos parang binigay niya na yung passport niya na nakasulat ng request or wants translator. Nung makita ng consul, tinawag daw niya yung Pinay na translator. Kasi yun na, nagtatanong na sila, tinatranslate nung translator sa Tagalog. Tapos yun lang, dalawa lang ang tinanong sa kanya. Sa dinami-dami. No? Sa dinami-dami ng nireview nila. Ayun. Yun nga, yung kung nandito sa Pinas yung bunso, yung isa niyang anak at kung ano yung trabaho. Hindi nga ni siya Kuya. tinanong about sa akin eh. Nandito rin. Walang tanong kay Daddy. As in yun lang talaga. Yung dalawa lang. Sa mama at papa ko naman, ang tanong sa konsul, ito. Pinaisa-isa ko sa kanila yung mga tanong. Ang una daw, reason. Ano reason ng travel? Which is sinagot nila, for vacation. And then tinanong, for how long? Ang sagot nila, for 2 weeks. And then kung tinanong na next is, where are you going to travel? Ang sagot nila is to California. Tapos tinanong daw sila kung meron daw ba silang relatives na tutuluyan doon sa California. So ang sinagot ni Mama, none. Wala. Yun lang sinagot niya. Hindi niya na sinabi na mag-stay sila sa hotel or no. Sinagot lang niya no. None. And then, tinanong siya kung ilan ng anak niya. Sinabi niya, 3 daughters. And tinanong kung nasaan sila, nasaan daw. So sinabi niya, yung eldest lives in Pampanga. The second child
lives with them in Valenzuela. And yung youngest is nandito sa New Jersey nga. Which is ako yun. And then, yun na, tinanong na siya kung how long na raw ako nandito sa New Jersey. So, ang sinabi ni Mama is 6 months. Yun ang sinagot niya, 6 months. Pero technically, 8 months na. No, pang 8 months ko na. And then, di naman nag-usisa, yun lang. Sinagot niya 6 months. Tinanong yung full name ko. So, sinagot niya yung full name ko. Next, kailan daw yung birthday ko? Birthday. So, doon, nagkamali si Mama sagot. Sabi daw niya, ang sabi niya is, yung birthday ni Papa. Pareho kasi kami ng month ng birthday ni Papa. Ang nasabi niya yung exact na birthday, yung kay Papa, hindi yung sa akin. Tapos yun, tinama siya ni Papa. Sabi niya, no, ito yung birthday niya. Tapos yun, ayaw nga, parang gano'n. Tapos hindi din naman na nag-usisa, yun lang ang tinanong. Tapos, tinanong din, last question is, kung yung eldest daughter will travel with you, is traveling with you. Yung tanong. Sabi nila yes, kasi nga, si ate yung mag-sponsor, she will travel with them. Yun yung tanong sa kanila. Yun lahat. And, after nun, ang naging result sa mama at papa ko at kay Mama Gors Is approve. Thank God talaga. Sobrang sobrang iyak ko nung binalita na nila sa amin. talaga. Oo. Hindi ka ba umiyak? Ano nalaman mo? Secret. Iyakin ka Hindi rin. ako kasi hindi ko na siya ina-expect na ma-approve para lang, alam mo yun, hindi na ako magkaroon ng isipin. Kumbaga ka lang. Para hindi na masyadong masakit. Ah, Ako hindi ako 100% na sure kung ma-approve talaga. Kasi nga, actually, 100% sure ako kay Mama Gors. Kasi malakas talaga yung case niya dahil si Kuya ay matagal na talaga sa California. Pero yung sa amin, tourist kasi magtutour ng 2 weeks tapos bago pa lang ako dito, medyo alangan talaga ako doon. pero yung status niya sa as in, never pa siyang nakapag out of country. Mm-mm. Sila Mama Rose and Papa Ray, nakadalawang na. Oo, kasi recently sila nag-Hong Kong and Singapore. Oo. Kaya ewan ko kung tinitingnan nila yun na factor. Actually, marami talaga silang tinitingnan na factor. Pero- Malamang nakatulong din yun. Pero yun nga, marami rin, kasi kung isipin mo, kung yung account, yung bank account, kunyari sabi nila dapat may bank account ka, si Mama wala naman, di ba? Hindi naman siya hiningan. Ang talagang strong niya lang talaga is yung kuya ko. Rock Nandito nang matagal. Tsaka si Papa naman is nasa Pinas pa, tsaka yung anak niya nasa Pinas pa. Kaya, yun, may Yun yung strong tie kailangan, siya. may ties talaga dapat sa Pilipinas para hindi nila isipin na hindi na uuwi ito. Yun. Kaya siguro ang tinanong kay Mama, kung yung anak niya ba nandito pa. Yung isang anak, diba? Yun. Yun, dapat may ma-prove din tayo na reason para bumalik pa sila doon. Kasi nga, tourist visa lang naman yung i-issue nila. Ayun. So, very thankful talaga kami na ang bilis, ang smooth ng process. At nakatipid kami ng malaki kasi hindi na kami nag-agency. Bibigyan ko kayo ng idea naman sa nag-agency. Kasi may kasamahan ako na ongoing naman ang process ng kanilang application for her dad. Ayun. Ang parents pala namin ay seniors na. Senior. Retired na. Yung mama ko is 79, mag-80 na ngayong taon. Tapos, Mama Rose and Papa Rick naman is 69. Retired na sila. Ayun.
ito rin, yung friend ko nga na nag-agency, ang kanyang father ay senior na rin, retired na rin. Nag-agency. Magkano? Ang binayad daw niya sa agency ay 15,500. Bukod pa sa visa application? Ano pa lang yon, processing fee pa lang yon ng agency. So magbabayad pa siya ng almost 12K para sa DS-160 or sa application fee. And nagpadagdag pa raw ng 5K itong agency kasi para daw makakuha ng mas maagang slot, which is itong October na. So para daw So, ma-interview na siya ng 30 plus October. 30 plus na yan. Oo. Ganun ang gagastusin niya. Ang maganda lang talaga sa agency, inaaral yung situation nila. Tapos nagbibigay ng tips kung ano yung dapat nilang sabihin. Kumbaga gagawa sila ng plan ng story nila. Hindi naman ibig ko sabihin is gagawa o mag-iimbento ng kumbaga kung saan yung mapapatunayan nilang may strong ties siya sa Philippines, yun yung ilalagay nila sa application. So yun yung advantage ng nag-agency. Titignan nila yung mga anggulo kasi baka may nakikita sila na wag mong sabihin ito, wag ito ang Kunyari, kahit may kamag-anak ka ron na gusto mong i-declare, iimbestigahan muna nila yun. Tapos kung pwede mo siyang i-include or i-declare, kasi pwede rin maka-apekto yun, di ba? Kapag, kunyari, meron kang dineclare na kamag-anak, tapos may sabit, so possible na hindi ka maka-approve. So yun, marami silang mga niting ng anggulo. So, ilalagay nila yung pinaka mataas yung chance kung saan sila ma-approve. So, maganda rin talaga yung agency. May agency. Kasi, ayun pa pala, pinapractice talaga nila, di ba? Naka-Zoom call kayo, tapos, ganun yung sabi sa amin eh. Naka-Zoom call, papracticein ng agency yung applicant ng mga tanong. Kailangan yun yung masagot na yan. Okay. Tama. Which is ginawa naman natin ng DIY nga. DIY lang. So, hindi naman namin sinasabi na wag na kayo mag-agency. Mas okay pa rin kung may pera kayo talaga. Pero kung nakikita nyo naman kasi na strong yung yung case, may mga case naman na alam mong approve yan kasi malakas naman na yung hindi na pagdududahan na hindi uuwi, mga ganyan. Ayun, mas maganda makatipid na, di ba? Laki din mawawala. Para sa ticket na lang sana. Ayun, so hopefully makasama na namin sila soon. Mag-iipon muna tayo ng pang ticket. Ito pala yung video ng paglabas ni Mama at Papa at saka ni Mama Gors doon sa embassy. Makikita natin yung reaction nila nung pagka-approve nila. Tsaka yung celebration, of course, nag-celebrate ang buong family sa good news. Ito yun. Ayan na sila. Yan. Yan. So, kahit ano daw, makainin daw nila siya kasi hindi pa kami nag-aalis. Kaya pakita mo na yung passport mo. Okay. So, yung passport mo, no? Pakita mo yung sinulong sa Lagos, tumatawa. Tumatawa. Ano masasabi mo? Dapat malungkot. Success! Ano sasabi mo, ma? Approve! Salamat sa Diyos! Malungkot ako kasi iiwan ko na yung Pilipinas. Alam mo, isa prank. Talagang may deny sila. Di ba deny? Yan. Thank you for watching. Till our next vlog. Bye.